Alleluia, 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 Alleluia. Mapalad ang sumusunod sa salitang buhat sa Diyos at namumuhay ng angkop. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, samantalang nagsasalita pa si Jesus sa mga tao, dumating ang kanyang ina at mga kapatid. Naghihintay sila sa labas at ibig siyang makausap. May nagsabi sa kanya, "Nasa labas po ang inyong ina at mga kapatid, at ibig kayong makausap." Ngunit sinabi ni Jesus, "Sino ang aking ina at sino-sino ang aking mga kapatid?" Itinuro niya ang kanyang mga alagad at sinabi, "Ito ang aking ina at mga kapatid. Sapagkat ang sinumang sumusunod sa kalooban ng aking amang nasa langit, ang siya kong ina at mga kapatid." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesu Kristo. Magsiupo muna ang lahat. Isang magandang hapon sa inyo pong lahat. Palapakan natin ang pong Jesus Nazareno. Ngayong araw ng Biyernes, araw ng ating debosyon sa pong Nazareno, ay ating ginugunita ang pagdiriwang ng pagdadala sa mahal na Birheng Maria sa templo. Si Maria po ang dinala sa templo nung siya ay sanggol pa lamang o nung siya ay bata pa lamang. Ang kanyang mga magulang na si Joaquin at Ana ay dinala siya sa templo at yun yung ating pong ginugunita ngayon. Malinaw po? Hindi si Jesus, no? May ibang buwan na ipinagdiriwang natin ang pagdadala kay Jesus sa templo. Yun ay tuwing buwan ng Pebrero. Pero magandang mapaalalahanan tayo ng pagdiriwang na ito ng kahalagahan na ang mga bata mula sa pagsilang ay dinadala na sa templo. Dahil ang isang malungkot na katotohanan, nakukumpleto lang ang magulang, minsan nga hindi na rin, na madala ang kanilang mga anak sa simbahan o sa templo kapag ito ay tatanggap ng sakramento. Maswerte na kung nandyan ang magulang, ang nanay, ang tatay sa araw ng pagbibinyag. At ang kabilin-bilinan sa araw ng binyag na pagkatapos mabinyagan ng bata, titiyakin dapat responsibilidad ng mga magulang, responsibilidad katuwang ang mga ninong at ninang na ihahanda ang mga bata sa pagtanggap ng susunod na sakramento. Kasi mahalaga po na nagkakaroon ng matibay na pundasyon tungkol sa pananampalataya, lalo na sa pananampalataya nating mga Katoliko, ang pagdadala ng bata sa simbahan. Mga magulang,
responsibilidad po ninyo yan unang-una. Yun nga lang, pinadala sa binyag, pagkatapos niyan, wala na. Nasaan na ang mga bata? Nasaan na nga ba ang mga anak ninyo? Uy, nasaan ang mga anak ninyo? Wala na, pinabayaan na, nagkanya-kanya na, nagkawatak-watak na. At yung iba sa inyo, malungkot, no, mga magulang, tumatanda, nalulungkot kasi hindi na sila pinapansin ng kanilang mga anak. Nalulungkot kasi ang mga anak nila nag-aaway-away. Kaya marami sa inyo dito, kaya kayo nandito ay para sa pamilya. Kasi totoo naman, ang pinanggagalingan ng kaligayahan natin, pamilya. At kaya ka nagdarasal, magkatrabaho, umangat ang buhay para sa pamilya. Pero ang isa ring pinanggagalingan ng lungkot natin, pamilya. Lalo na kung ang pamilya nag-aaway-away. Lalo na kung ang magkakapatid hindi magkasundo. Kaya nga ngayon, sa Ebanghelyo natin, makalipas ang ilang taon, si Maria naging ina ni Jesus. Dahil sa pakikinig ni Maria sa mensahe at pagtanggap ni Maria nang ipagkaloob sa kanya ang mabuting balita, tinanggap niya ito. Kung kaya't ang salita ay naging tao. At yan na ang ating poong Jesus Nazareno. Kaya dito po, huwag niyong iisipin na para bang, bakit ganun si Jesus? Napakasama naman ni Jesus na anak. Bire mo, nandoon ang kanyang ina, nasa labas, pero hindi niya nilabas o hindi niya pinapasok. Kundi yung tanong lang niya, sino ang aking ina? Sino ang aking mga kapatid? Ano ba? Galit ba si Jesus? Pero maganda po, pag binasa natin ulit, yung sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, ipinapaliwanag ni Jesus sa kanya nang sabihin niya, ito ang aking ina at mga kapatid. Ulitin ko po ha, kasi maganda pag binabasa mo ng paulit-ulit, nagkakaroon ng mas malawak na pangunawa. Kasi parang, sino ang aking ina at mga kapatid? Tapos sinundan ng, ito ang aking ina at mga kapatid. Na para bang dinidinay niya si Maria na nasa labas at ang ilang mga kapatid niya? Dinidinay niya ba at sinasabing, ito na ang aking bagong pamilya? Hindi. Para, di ba, pag siyang, ito, parang ipinapaliwanag ng poong Nazareno, ito ang aking pamilya. Ito, parang dinidescribe pa niya, ipinapaliwanag pa niya na ito ang aking pamilya. Yung mga nakikinig at sumusunod sa salita o sumusunod sa aking amang nasa langit. Yun ang aking ina, yun ang aking mga kapatid. Mas ibinida pa niya. Naintindihan po ba? Uy. Yan. Kaya, sana po, mas maintindihan din natin na hindi lang tayo dapat maiwan doon sa bakit kayo tinatawag na pamilya? Dahil ba magkadugo kayo? Dahil ba sa dugo? Kaya yung sinasabi natin, di ba? Ano man ang mangyari sa atin, at the end of the day, pamilya tayo. Dahil magkadugo tayo. Hindi po inaalis yun. Pero, ang mas magpapatibay sa relasyon, sa ugnayan ng isang pamilya ay kung sila po, ang kanilang pamilya nakasentro sa, sabi nga, nakasentro sa Diyos. Kaya alam nyo, shout out sa mga pamilya, lalo na sa mga magulang na ang kanilang debosyon sa poong Nazareno ay ipinapasa
o naipapamana sa kanilang mga anak at magpasahang kanilang mga apo na buong pamilya sila ay deboto ng Nazareno. Yun ang magpapatibay. Hindi pera ang magpapatibay sa pamilya. Sabihin nyo nga sa katabi ninyo, huwag kang mukhang pera. Hinay-hinay lang, ha? Kasi alam nyo, di ba, ngayon, bakit nag-aaway-away ang pamilya? Dahil sa pera. Bakit nag-aaway-away ang pamilya? Dahil sa posisyon, dahil sa kayamanan. Kasi kung ang magulang, sabi nga, no, babalikan natin, kung sa umpisa pa lang, na ituro nyo na imulat nyo sa mga anak ninyo ang mga salita ng Diyos, ang mga kautusan ng Diyos, magiging matibay ang magkakapatid habang sila ay lumalaki. Ngayon kasi, no, nagulantang tayo kasi ang first family natin medyo nagkakagulo. Kilala nyo ba ang first family? Sino? Ang Marcos. Sino ang second family? Parang hindi nyo na naman alam. Ano kayo? Biba na naman kayo ng biba. Magulo ang first family, magulo ang second family, kaya magulo din ang pamilya natin. Magulo ang bansa natin. Iisipin nyo, wala na namang kinaugnayan nito sa ating debosyon. Kaya nga hindi tayo pwedeng magdebosyon lang nang hindi nakaugat sa pagsunod sa utos ng Diyos. Sila ang Pangulo at ikalawang Pangulo. Nire-respeto natin yan kasi sila ang itinilaga ng Diyos. Kahit hindi mo binoto yan, kahit hindi natin binoto yan, tatanggapin natin sila ang Pangulo. Pero kailangan nilang maintindihan, malaki ang responsibilidad nila bilang pamilya na dapat kinakikitaan ng magandang halimbawa. Ngayon, paano natin maituturo sa mga anak ninyo ngayon na ay okay lang naman pala magsiraan yung magkapatid. Okay lang pala magdroga ang pamilya. Ano to? Sama-samang nagdodroga ang pamilya. Tapos sasabihin natin sa mga kabataan, huwag kang magdodroga. Kaya alam nyo, kailangan natin silang ipagdasal. Hindi lang yung pamilya natin, maging yung mga pamilya na mga naglilingkod sa atin. Kasi marami sa kanila naliligaw na dahil akala nila ang magpapatibay sa kanilang pamilya, pera. Tingnan mo ngayon, anong dahilan ng kanilang problema? Pera. Marami pa naman sa atin dito, nagdadasal, Lord, gusto ko maraming pera. Pera na lang ng pera. Gusto magkatrabaho. Pag nagkatrabaho na, ayaw namang ayusin. Puro ghost project. Pera pa rin. Ay, buhay. Diba, naniniwala naman tayo, hindi naman madamot ang poong Nazareno. Kaya lang, babalik ko po yung sinabi ko kanina, diba? Kaya ka nandito. Kaya ka nagsusumikap magdasal sa poong Nazareno para sa pamilya. Pamilya. Kaya sinasabi ni Kristo, kung gusto mong mapatibay ang iyong pamilya, kung gusto mong maging mapayapa ang iyong pamilya, maging masaya ang iyong pamilya, salita ng Diyos ang dapat na pundasyon. Kasi ang mga utos ng Diyos, pag pinakinggan mo, pag nagkasala sa iyo ang iyong kapatid, di ba, patawarin mo. Ibigin mo ang iyong ama't ina, igalang mo ang iyong ama't ina. Huwag kang magnanakaw. Huwag kang mangangalunya. Hindi pwedeng deboto lang tayo o debosyon lang tayo tapos ayaw natin pakinggan. Masisira din tayo, mawawasak tayo. Kaya hinay-hinay lang, ha? Minsan, nauubos yung oras ninyo sa trabaho. Yung iba, mga nasa abroad. Diba, yung mga nasa abroad, dinalangin nyo yan, mapunta kayo sa abroad.
Pero ilang taon na kayo sa abroad. Umalis kayo ng Pilipinas, iniwan nyo ang mga anak ninyo, bata pa lang, ngayon may anak na, hindi ka pa rin umuwi. Diba? Anong gagawin natin? Kapag matibay ang pamilya natin, matibay ang bansa natin. Tandaan niyo po yan. Kaya kailangan natin protektahan ang pamilya. Ibalik natin yung values. Ibalik natin yung kagandahang asal na nagmumula sa mga itinuturo ni Jesus sa atin. Kasi lahat tayo apektado. Diba? Ay, patagalin na natin. Pero nandyan po lagi ang pong Nazareno, ha? Tandaan niyo po. Kung sakali naman, lagi naman may pagkakataon eh. Kung sakali, yung pinanggalingan natin pamilya, hindi naging matibay, ikaw, may pagkakataon ka na magsimula ulit. Pero sana ngayon, nakikinig ka at pakinggan mo ang sinasabi ni Jesus. Ang inyong pagsasama, ang binubuo ninyong pamilya, ilagay ninyo ang salita ng Diyos bilang sentro ng inyong pamilya. At makakatiyak tayo, hindi man maging kasing yaman nila ang ating estado sa buhay, pero matatag, maaasahan, at mapagkakatiwalaan ang bawat pamilya. At kahit anong mangyari sa iyo, hindi ka iiwan, hindi ka pababayaan, at hindi aabot sa punto na magsisiraan kayo publicly. Dahil matibay sa inyo kung ano ang inuutos ng Diyos para sa pamilya. Amen?